Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nagbabalik ang nagmamaganda ninyong Collegiate Cad upang maghatid ng latest update and fresh happenings about sa TVJ. Mga balitang may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang napindutin ninyo ang subscribe button at na notification bell para maging updated at una ka sa nilalabas nating balita. By the way, ang mainit po natin pag-uusapan para sa umagang ito ay pumapatungkol nga po dito sa bagong strategy na ginagawa po ng kalaban para ipabagsak ang Itbulaga. Hindi po kasi sila mga Collegiate Cads nag-succeed doon sa kanilang unang balak sa kanilang una pong ginawang paninira sa Itbulaga. Buong akala po kasi ng mga bashers kapag patuloy po nilang tinira ang Itbulaga ay babagsak na po ito. Pero doon po sila nagkakamali dahil sa patuloy po nilang ginagawang pangbababa sa Itbulaga, sa padagsa po lalo ng blessings ang nangyayari. Sa padagsa po ng advertisers ng Itbulaga sa halip na ito po ay kanilang mahila pababa. In short, bigo po sila sa plano nila. Kaya eto, mga iyak talo po wari ang mga bashers nito, kaya may bago na naman po silang ginagawang ingay sa social media. Nako, maraming salamat ha. Lalo niyong pinapasikat ang Itbulaga. Napakarami niyong time para pag-usapan ang TVJ. Talagang hindi po sila tumitigil. Well, hayaan po natin sila na ubusin ang kanilang energy sa pangbabatikos. Mga Aldab fans nga, nasa GMA pa lamang po ang Itbulaga. Panay na po sila ng boycott, 3 taon na pero hindi naman po nila napapasara ang EB. Pero bago po natin talakayin ang buong detalye sa bagong strategy na yan ng mga kalaban, na narito po muna mga kapatid, mga Kadarikads, ang update po sa naging birthday celebration ni Miles Ocampo na tila ba kanya nang tinutuldukan at tinatapos po ang hiwalayan issue dahil bukod po sa dauna natin nakitang mga larawan ng mga nagdaang buwan na sila pong dalawa ay magkasama at nakayaka po si Elijah Canlas sa kanyang likuran. Ito po at present naman si Elijah, ang kanyang dating boyfriend, sa kanyang birthday sa Lubong. So nagkabalikan na nga daw kaya? Sabi dito sa article, nagkabalikan na kaya ang dating celebrity couple na sila Miles Ocampo at Elijah Canlas? Ito ang tanong ng maraming netizens matapos ibandera ng aktres sa social media ang naging birthday sa Lubong kasama ang kanyang mga kaibigan, pati na rin ang dating boyfriend. So ito po yung ilang larawan mga Kadarikads sa tinutukoy na flinex po ni Miles Ocampo at dahil sweet photos po ito, ina-assume ko na nagkabalikan na po sila. Although Kimi fans po tayo, pero kung ito ang kanyang forever sa personal life niya, so suportahan ko lamang po si Miles Ocampo. Pero sana naman po ay bigyan ng pagkakataon as love team ang Kimi dahil undeniable po talaga ang kanilang chemistry. So, support lang. Support po ako sa personal life ni Miles Ocampo and of course, lalong higit sa kanya pong showbiz career. Samantala, sabi pa dito, sa Instagram stories, mapapanood na sinurpresa siya ng kanyang friends na nakasuot ng party hats at may dalang birthday cake. Nasa likod naman ni Miles si Elijah na makikitang kinukunan siya ng video. Bukod dyan, ang aktor rin ang naghawak ng cake habang nagwi-wish at hinipa ng aktres ang mga kandila. Maliban pa riyan, ibinandera rin mismo ni Elijah sa kanyang IG story ang birthday message para kay Miles. Ibinahagi niya ang picture nilang dalawa na nakasandal sa kanyang balikat ang TV host. Mensahe ni Elijah, "Thank you for regularly making all of us smile, one way or another, birthday girl." Aniya pa, "You are always loved." So, ito po yung mga larawan na tinutukoy na nakasandal nga po yung ulo ni Miles Ocampo sa balikat ni Elijah Canlas. So, napakasimple pong mensahe mga Kadarikads.
na nag-iiwan pa rin ng question mark po sa mga netizens kung nagkabalikan na ba. Wala po kasing mga I love you, wala pong mga ganong message para makumpirma na silang dalaway nagkabalikan na. Kung matatandaan, sina Miles at Elijah ay 2 taong naging magkarelasyon bago tuluyang maghiwalay, na kinumpirma naman nila sa publiko noong Nobyembre ng nakaraang taon. Nagsimula namang kumalat ang chikang nagkabalikan ang dalawa noong Marso matapos silang makitang magkasama sa birthday party ni Maine Mendoza. Sa kaparehong buwan, inamin ng aktres na sinusubukan nila ni Elijah na ayusin ang kanilang relasyon. As of this writing, wala pang kumpirmasyon mula sa dating couple kung ano ang latest sa kanilang dalawa. Samantala, bongga rin ang naging selebrasyon ni Miles kasama ang The Ricketts family noong May 1 sa noontime show na Itbulaga. Tinanghal ng aktres ang I Wanna Dance with Somebody by Whitney Houston at nagsayaw pa kasama ang co-host na sina Raisa May Dizon and Tasha Mulak. Sinurpresa rin siya ng aktor na si Kiko Estrada na may dalang bouquet of flowers. Gusto ko lang pong mag-thank you, The Ricketts. Hindi ko po makakalimutan yung unang pasok ko sa Itbulaga. Parang 1 month pa lang ako noon pero binigyan nyo na ako agad ng birthday prod. Emosyonal na sinambit ni Miles Ocampo. Patuloy niya, hindi ko na-expect ever na magiging parte ako ng pamilyang to. So thank you po. Forever ko pong sasabihin na legit The Ricketts ako. O ayan mga bashers, bago pa man po kayo kumudha at gumawa po ng issue sa Itbulaga at kay Miles, nauna na po ang panunupalpal ni Miles Ocampo sa inyo. Sana po ay nakapaglinis kayo ng tenga, kung hindi bibigyan ko po kayo ng kutsara para mapakinggan ninyo na legit The Ricketts si Miles Ocampo forever at wala siyang sawang babanggitin ito. Samantala, dumako naman po tayo sa sentro ng ating balita. Tulad ng sinabi ko po kanina sa inyo, mukhang iyak talo po ang mga kalaban natin, ang mga bashers rather ng Itbulaga, sapagkat hindi po sila nagwagi, hindi po sila nagsucceed sa kanila pong matinding plano na pabagsakin ng EB. Kaya eto po at may bago na naman silang strategy. Grabe, taob na naman ang Itbulaga sa TikTok Lock. So, ito po yung kanilang bagong binabato sa TVJ para ipamukha po sa mga TVJ fans na talagang lugi na daw ang Itbulaga. Talagang pinagpipilitan po nila yan kahit wala naman pong basihan ang kanilang mga sinasabi. Kita naman natin may bago ng sponsors, advertisers, hindi rin naman apektado ang commercials po ng TVJ. Nasa hundreds pa rin naman po ang bilang ng commercials ng TVJ. So, yun palang malaking supalpal na po sa kanila. Meron nga pong pilit na pinapahype ang balitang ito. Sa katunayan nga po niyan ay isinulat pa po ito sa article ng Lionheart TV or ng Lionheart. So, isa po ito sa kanilang naging sulat. TikTok Lock overtakes Itbulaga. Sabi po dito sa kanilang write-ups, the Kapuso Pre-Noontime Program TikTok Lock has achieved a remarkable milestone by once again surpassing the longest-standing noontime show, Itbulaga, in the rating race. Kung ako naman pong tatanungin, ito po'y nahihila lang na Showtime. Kasi nga, magkasunod po sila. So, I guess, talagang nabubuhat din po ng kapamilya fans itong TikTok Lock. According to the latest Nielsen Nutan People Surveys ratings, TikTok Lock has managed to outshine Itbulaga, securing a higher position on the overall ratings chart. On the Friday, April 26, TikTok Lock recorded a rating of 4.0%, claiming the 14th spot in the overall ratings board. The Kapuso Pre-Noontime Show's ratings was 0.2% higher than Itbulaga, which garnered a ratings of 3.8%, placing it at the 15th spot of the ratings board.
This marks the second time that TikTok Lock has overpassed EB in the ratings chart. Grabe, 2 beses pa lang. Pero kung makapagmalaki naman, wagas. On the April 17th, TikTok Lock also outperformed Eat Bulaga, registering a rating of 4.0% compared to the latter's 3.9%. 0.1% lang yan. The improved ratings performance of TikTok Lock was further boosted by the simulcast airing of its showtime on GMA Network noontime slot. So, tama nga ako, no? Since its debut on the Kapuso Network, TikTok Lock has seen a surge in its ratings numbers, which had previously declined when Tahanang Pinakamasaya occupied the Kapuso noontime slot. Prior to its recent victory against Eat Bulaga, TikTok Lock had closely trailed the TVJ-hosted program in ratings. On Monday, April 22nd, TikTok Lock scored a ratings of 3.6%, 0.09% lower than Eat Bulaga's 4.5%. However, the following day, Tuesday, April 23, TikTok Lock improved to 3.8%. Narrowing the gap with EB to 0.4% after achieving the ratings of 4.2%. On Wednesday, April 23, TikTok Lock further improved to 3.9%, reducing its margin against Eat Bulaga to 0.3% as the latter maintains its 4.2% ratings. So, nais po nilang sabihin dito na araw-araw sa pataas daw ang ratings ng TikTok Lock. Then, eto na nga daw finally on Thursday, April 24, TikTok Lock attained at ratings of 3.5% trailing EB by 0.8% as Eat Bulaga scored a rating of 4.3%. So, kayo po ba guys, anong palagay ninyo? Bakit itong mga bashers ay hindi na po Showtime versus Eat Bulaga ang ginagawa? Showtime versus TikTok Lock na. Anyari, mga uhaw na po ba ang mga ito sa issue para po batikusin ng Eat Bulaga? Walang-wala na bang maiba to? Kaya kung saan-saan na po sila nililipad. Anyway, yun lang po muna ang ating update sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.